Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, Mount of God's redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the throne of God. He to rescue me from danger bought me with his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Pong mapagpalang umaga muli sa inyong lahat, mga magulang ko at kapatid, at welcome po sa ating prayer covenant. Ang ating pong scripture reading ngayong umaga ay matatagpuan po sa Romans chapter 8 verse 12 to 17. At bago tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po dahil sa binigyan mo muli kami ng napakagandang umaga na may taglay ng panibagong buhay at kalakasan. Aming Ama, samahan at pangunahan mo po ang iyong lingkod sa pagpapahayag ng iyong banal na salita at buksan mo po ang aming puso't isipan ng mga anak mo na makikinig ng iyong salita. At ipaunawa mo sa amin, dakilang Ama, ang tunay na mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen at Amen. Magandang umaga muli, mga kapatid. At ang text mo nating umaga ay matatagpuan po sa Romans chapter 8 verses 12 to 18 at akin pong babasahin sa Tagalog version. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman.
Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At tiyamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatihan. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang kabuuan ng ikawalong kabanata ng Aklat ng Roma ay tumatalakay po sa pamumuhay ayon sa Espiritu. Bali, hinati po natin ang verses from 1 to 11 ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay mula verse 1 to 4 na tumatalakay po sa pagkakaroon natin ng kalayaan. Ano po, sa kalagayan ng pagiging makasalanan o yung ating freedom from sinful nature. At ang ikalawang bahagi naman ay mula verses 5 to 11 ay tumatalakay sa dalawang uri ng pamumuhay mayroon sa mundong ito, mula sa mga palatandaan hanggang sa maaaring maging bunga nito sa hinaharap. At para naman sa mga talatang ating pag-uusapan ngayon, which is yung ating binasa natin kanina, from verse 12 to 17, pinamagatan natin itong tayo bilang mga anak ng Diyos, na kung saan ay may dalawang punto po na tayo nating pwedeng pag-usapan, or dalawang punto na ating pag-uusapan po dito. Una po ay ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. At dito po ay verse 12 to 13. At ang pangalawa po ay ang ating benepisyo bilang mga anak ng Diyos, verse 14 to 17. So sa puntong ito, una sa lahat na dapat nating maunawaan ay kung paano ba tayo naging mga anak ng Diyos. Tayo ay mga naging anak ng Diyos nang tayo ay tumanggap at sumampalataya kay Jesus. At mababasa naman natin, mga kapatid, sa John chapter 1 verse 12. Ang sabi doon ay, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. At dun po sa ating 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, ibig sabihin lamang, bilang mga anak ng Diyos, ipinapaalala sa atin ng verse 12 to 13 na tayo ay mga bago ng nilalang. Dapat nating ihinto yung pamumuhay na makasalanan. Sa halip, yung pagsumikapan nating sundin ang udyok ng banal na Espiritu na nananahan sa atin upang maparangalan ang Diyos. Ang tanong,
Lahat ba ng nasa ng laman ay masama? Kailan ito nananatiling tama at kailan naman ito nagiging masama? Maaaring maging halimbawa sa pagpapaliwanag, paghahangad ng isang sagana at matagumpay na pamumuhay at yung sex o yung pakikipagtalik. Naniniwala ako, mga kapatid, na sa ating kalagayan bilang tao, mahalaga yung nauunawaan natin ang pamantayan ng salita ng Diyos ukol sa ating mga pagnanasa bilang tao. Kailan ito nananatiling tama at paano namang ito ay nagiging masama? Ang isa pang mahalagang paalala sa atin ng Biblia ay ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. At ang ating pangalawang punto ay ang ating benepisyo bilang mga anak ng Diyos. Ito po yung verses 14 to 17. So, mula sa mga talatang ito, inihayag sa atin ng Biblia na bilang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Naniniwala ako na isa sa ipinapaalala sa atin ng mga talatang ito ay ang katotohanan na bilang tao, tayo ay dumaraan lamang sa mundong ito. Dumaraan sa mundong ito. Ang lahat ng pagsubok na ating pinagdaraanan, lalo na ngayon, ay nagaganap ayon sa kapahintulutan ng Diyos. At siya ay may magandang layunin para sa atin. Kabilang dito ang pagtuturo at pagpapatatag sa atin ng bilang kanyang mga anak. At darating ang panahon na makakapiling natin siya sa kanyang kaharian, taglay ang kaloob ng buhay na walang hanggan. At sa ating pagtatapos, mga magulang ko at kapatid, tandaan natin na nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ipinakaloob po niya sa atin ang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tayo ngayon ay may tungkulin na mapapurihan o maparangalan, hindi ang ating mga sarili, kundi ang Diyos na siyang lumikha sa atin. Kaya magpakatatag tayo sa anumang uri ng pagsubok na maaari nating mapagdaanan sa mundong ito. Tulad nitong ating kinakaharap na pandemic, panghawakan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan ni bababayaan man, sapagkat darating ang panahon na makakapiling natin siya sa kanyang kaharian. Sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa oras na ito dahil sa ibinigay mong pagkakataon na sama-sama kaming nakapagbigay ng panahon para ikaw ay aming sambahin at pasalamatan sa patuloy na pagpapahayag mo sa amin ng iyong pag-ibig at kabutihan. Salamat aming Ama sa mensahe o salita na pinagbulay-bulayan namin sa umagang ito. At nawa tulungan mo kami kung paano namin ito maisa sa buhay
at maibahagi sa iba at kami ay maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng biyayang aming tinatanggap mula sa iyo. Nasa kabila ng marami naming pagkukulong sa iyo, o aming Ama, ay patuloy ka pa rin na nangangalaga at nag-iingat sa araw-araw na aming bumubuhay. Patawarin mo po kami sa lahat ng bagay na aming nagawa na labag sa iyong kalooban at bigyan kami ng kalakasan sa panahon ng aming kahinaan upang huwag mahulog sa kasalanan. Hiling namin dakilang Ama na panatiliin mong malakas ng aming pangangatawan upang maipagpatuloy at magampanan namin ang mga bagay na inatang mo po sa amin. Lalong-lalo na ang pagpapatuloy ng St. Paul UMC Ministry. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Patuloy nating pasalamatan ng ating Panginoon Diyos sa mga biyaya na Kanyang kaloob sa atin. Pero hayaan din natin na kilalanin natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos na Kanyang iginawad sa atin sa buong magdamag ng ating buhay. Pinagpala tayo, ginising tayo, binigyan tayo ng panibagong buhay at kalakasan, at higit sa lahat, binigyan tayo ng mga salita na narinig natin. At dahil dyan, kapatid, inaanyahan kita, samahan mo nga ako sa diwa ng panalangin at idulog natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan, lalo yung kaligtasan natin sa COVID-19 at kagalingan sa lahat ng merong mga karamdaman na dumapos sa kanilang personal na kalusugan. Let us pray. In you, dear Lord, we offer this thanksgiving unto your name. It is indeed that we recognize your greatness and we recognize your wisdom that you have been given for all of us. Na sa aming pagbangon ay binigyan mo kami ng panibagong lakas, dulot ng iyong pag-ibig at biyaya at mga salita na narinig namin. Ang mga salitang itong magbibigay sa amin ng patuloy na biyaya at kalakasan na sa mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, patuloy naming kilalanin ang inyong dakilang pangalan. Kilalanin namin ang inyong kabutihan at kilalanin namin na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, itong mga salita na narinig namin mula sa inyong anak na nagbigay sa amin at nagpahintulot na ipahiram mo sa kanyang inyong mga salita, kinikilala ka namin, dakila naming Panginoong Diyos na nagmula sa inyo ang mga salita na narinig namin upang ito naman ang magamit namin sa patuloy na paglilingkod namin at malaman namin ang bawat hakbangin at bawat gawain namin na ang mga salita mo at ikaw na aming Panginoong Diyos ang nagdidirect sa amin kung ano man ang dapat naming gawin para sa ikabubuti ng aming buhay, para sa mga pangangailangan namin ay sa inyo po naming idulog. Kaya nga, dakila naming Panginoon Diyos, muli po naming inilalapit sa inyo ang kalagayan ng bayan. Ang kalagayan ng bawat isa sa amin, itong pandemya na patuloy na nararanasan po namin. Yung mga ibang kababayan namin, O Diyos, ay nawawalan na ng pag-asa. Ngunit nagpapasalamat kami dahil meron kang mga salita na nagbibigay at nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin para mabigyan kami ng tatag at tapang, malaman namin ang patuloy na hakbangin namin para sa paglago ng aming buhay sa gitna man ng pagsubok na pinagdadaanan namin. I pray over to those who are in the hospital, dulot ng COVID-19 at iba pang mga karamdaman na humapos sa kanilang mga buhay. Pwede bang ibalik mo, Panginoon, ang dati nilang lakas at magpapatuloy sila sa kanilang mga buhay sapagkat ikaw na aming Panginoon Diyos ang magbibigay at magkakaloob ng kagalingan mula sa kanilang lahat. At maging yung aming mga kababayan na ngayon ay nalulungkot at nalulumbay sa paglisan ng kanilang mga mahal sa buhay, sa iba't ibang mga kapahayagan ng buhay at pagsubok na dumating sa kanila. Ang dalangin ko, haplusin mo ang kanilang mga puso at damdamin, pagalingin mo ang lahat ng mga sugat ng kanilang mga puso, dulot ng iba't ibang mga trahedya na dumating sa buhay nila. Kaya itong prayer covenant na ito, Diyos, itong dalangin
dalangin namin ito makakarating sa iyo at tutugunan mo ang lahat ng mga pangangailangan namin. At sa aming pansamantalang paghihiwalay on this online prayer devotion, dear Lord, hinihingi ko sa inyo ang iyong patuloy na bendisyon. Pagpalain mo kaming lahat. Igawad mo sa amin ang walang hanggang biyaya at pagpapala, ang pag-ibig na kailangan namin at ang kaligtasan ay sumaamin, sapagkat sa iyo naming hinihingi ang mga panalangin kailangan namin at ang bendisyon ng patuloy na biyaya at pagpapala na aming tatanggapin sa buong maghapong ito. And this is our prayer and benediction through the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven. Amen.